Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang kagalang-galang pinagpipitagang Benigno Simeon Aquino. Maraming salamat po. Maupo tayo lahat. Sa umpisa pa lang po, gusto kong sabihin na hindi kami nag-compare ng speeches ni Father Jet. Tataka ko, naka-inspired kami pareho dahil yung tanong niya parang nandito ang tugon sa aking talumpati. Pero hindi ko kami nag-compare dahil alam niyo naman, hindi kami magka-batch. Father Jet, Father Benebres, Father Revalo, Secretary Ronel Mendras, Chairman Andy Bautista, Administrator Jerry Esquivel, students, alumni, officials, and employees of Ateneo de Manila University, fellow workers of government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Sa dami po ng imbitasyon sa akin dumalo sa mga pagtitipon, di ko na po magawang mapaunlakan lahat. Pero nang anyayahan po ako ng Ateneo dito, ang sabi ko, sasamantalahin ko ng pagkakataong ito. Sa pagkakatanda ko po kasi sa 3 taon na bilang Pangulo, nasa 3 beses pa lang din po ako inaiimbita. 2 po doon, imbitasyon ni Father Jet. Kaya Father Jet, maraming salamat sa pagkakataon to. Napaka-espesyal po ng pagtitipon natin ngayong umaga. Sa pambirang pagkakataon, nasa iisang bubong ang mga Atenista mula sa iba't ibang henerasyon at mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Subalit sa kabila ng mga kamustahan at kwentuhan ng mga tawa at ngiti, ito rin po ay mga sandali ng pagninilay at ng pagtatalakay sa mga napapanong usaping panlipunan. Kasabay po ng pagdiriwang ng pista ni San Ignacio, mainam pong magbalik tanaw tayo sa kanyang buhay. Nagmula po si San Ignacio sa pamilyang nakaangat sa lipunan at tangan niya ang pagkakataong tahakin ang anumang landas na kanyang napupusuan. Pinili po niya maging magiting na kawal at naging mahusay siya sa larangan ito. Subalit alam naman po natin ang kanyang sinapit habang nakikidigma, tinamaan at malubang napinsala ng kanyon ang kanyang binti. Sa mga sandali po na nagpapagaling si San Ignacio, inaral niya ang mga buhay ni Jesus at ng mga santo. Ito ang kumintal sa kanyang puso't isip upang piliin ang mas dakila at mataas pang panawagan, ang pagbuo ng isang hanay na magsisilbing mga kawal ni Kristo. Inialay niya ang sarili sa atas na ito, nagsilbi siyang inspirasyon sa higit pang pagsibol ng Katolisismo at ang kanyang hakbang ay sinundan ng mga tulad ni Francis Xavier na sa pagsunod sa kanyang hinirang na martir. Bilang mga Atenista, ito na nga po ang isa sa mga pinakamahalagang aral sa atin ni San Ignacio. Lumabas ka sa nakasanayan mong espasyo. Piliin mong makipagkapwa-tao. Kailanman, huwag kang matakot na bagtasin ang masalimuot na daan ng katwiran at umiwas sa madaling landas ng kamalian. Ang paghubog sa atin sa Ateneo ay hindi lang puro tungkol sa akademya. Ang pagtugon sa problema ay hindi madadaan sa marketing study o sa reflection paper, sa pag-status sa Facebook o sa basta-bastang pag-retweet lang. Hindi sapat na alam mo lang ang problema, obligasyon mong makiambag sa solusyon. Tungkulin mong itama ang mali. At di po ba, kung di ka kumilos, magiging bahagi ka na rin ng problema. Hindi mo lamang binigo ang iyong kapwa, binigo mo rin ang iyong sarili at ang institusyong kumaling at sumuporta sa iyo. Kaya po, itinuro sa atin ng Ateneo ang halaga ng pagwawasto sa nakikitang kamalian sa lipunan at ang pag-aambag sa kaunlarang panlahat. High school pa lang, sa mga programang tulad ng tulong-dunong na ipabatid na sa atin ang labas ng ating mundo. Iminulot tayo nito, mas marami pa palang bagay at mas marami pang buhay ang kailangan kong maranasan at maunawaan. Nasa posisyon pala akong tumulong. Kung iisipin, di po ba't mas makabulan ito kaysa sa paglilinang lamang ng ibang institusyon sa kakayahang mapabilis ang pag-akyat ng mga mag-aaral sa hagdan ng karangyaan o kasikatan. Dahil po rito, tinatanong kong utang na loob ang paghubog sa akin ng Ateneo.
mula sa aking mga gurong nagbahagi ng kanilang dunong at kakayahan, pati na rin sa mga teacher kong nagturo sa akin magpasensya at minsay sumubok din sa aking pasensya. Sa mga kamag-aral na nagbigay lakas at motibasyon para tahakin ang direksyong ito ng paglilingkod bayan, hanggang sa bawat kasapi ng institusyong ito na nagbigay sa akin ng inspirasyon na ang pakikipagkapwa ay hindi naghihintay ng pagkilala at pabuya. Maraming salamat po. Nagpapasalamat din po ako kay Father Bobby Yap na sa mga panahong nangangailangan ng silong at tahanan ang mga kababayan nating nasalanta ng Bagyong Sendong ay hindi nagdalawang isip na maghatid sa kanila ng bagong umaga at bagong pag-asa. Siyempre, hindi ko po makakalimutan si Father Jet. Naantanda ko po'y sumang-ayon, nahihintay niya ang magiging anak ko bago mag-retire. Hindi ko naman inaasahan, Father, na mag-graduate ng college. Pwede na sa high school lang. Maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong lakas at kaalaman para makaiwas ang marami sa ating mga kababayan sa peligrong hatid na sakuna. Gayun din, salamat sa pagbibigay mo sa akin ng spiritual advice, lalo na sa mga panahong sinusukat ang katatagan ng aking pasensya. Minsan nga pong sinabi sa akin ni Father Jet, and I quote, hopefully correctly, talagang mahirap yung napasukan mo, siguro diretso ka na sa langit. Ang tanong ko po noong una, bakit kaya niya nasabi yun? Ang sagot naman po niya, dahil ito na ang purgatorio mo. Father Jet, ngayong Pangulo po kayo ng Ateneo, magkasama na tayo di hamak sa purgatorio. Binibilang ko po ang panahon, nasa 2 years and 11 months na lang po ako sa pwesto. Kayo po, 18 years yata ang tinatagal. Matagal-tagal pa yata. Kaya pasensya na, Father Jet, pero wag po kayong magalala. Pwede nyo naman akong tawagan pagbaba ko sa pwesto, maski na nasa pwesto. Maski na mapa-exit na po ako sa purgatorio, nasa alalahanin pa kita. Gusto ko rin po sanang pasalamatan ng dati kong profesor sa economics, ang napakahusay pong si Father Michael McPhailen. Nakakabili po talaga siya. Nag-number 1 siya noon sa Harvard, pero pinili pa rin niyang tumungo dito sa Pilipinas para magturo sa Ateneo. Naalala ko nga po, klase namin 3 times a week. At sa last 15 minutes of each and every class, kaming dalawa na lang ang natitirang nag-uusap. Ang ibig sabihin po noon, debate. Nung araw po, akala ko, bakit ba ako pinipersonal nito? Habang lahat po ng kaklase ko nagsasara na ng libro, ako po nagbubukas pa lang ng dagdag na mga libro. Pero ano po talaga. Parang memoryado niya lahat ng statistics, talaga naman pong hinubog tayo ng gusto. At nung ako po'y hindi na niya estudyante, nasabi sa akin, gusto raw niya akong matulad sa aking ama, kaya pinilit niyang hubugin ako at sanayin at daanin sa maraming pagsubok. Ulit, doon natin napansin na kung saan tayo naghihirap, yun talaga ang nakakatulong ng gusto sa atin. Muli, maraming salamat, Father McPhailen. Ngayon, kaharap ko po kayong mga kapwa ko Atenista. Hinihimo ko kayong makiisa sa positibong transformasyon ng bansa. Huwag ninyo sanang ikukulong sa mga gusalit pasilyo ng paralang ito ang diwa ng inyong pagka-Atenista. Saan mang silid kayo nag-aaral o nagtuturo, saan mang opisina kayo nagtatrabaho, saan mang ahensya kayo nagsiservisyo, isabuhay ninyo ang diwa ng inyong pagka-Atenista. Maging man for others kayo, na hindi lamang nabubuhay para sa sarili, kundi lalo't higit para sa kapwa. Naway hindi mawalay sa ating isip, Atenista ka sa bawat sandali. Atenista ka hindi lamang sa tuwing nananalo ang Blue Eagles sa basketball. Baka not this year. Pero malaking baka yan. Baka rin naman this year. Kundi maging sa panahon ng pagkatalo at pagkasawi. Atenista ka hindi lamang sa pagpuna ng mali sa lipunan, kundi lalo't higit sa pagtukoy ng solusyon at sa paninindigan upang gawin ang tama't nararapat. Hindi ka namimili ng tao at pagkakataon dahil sa bawat isa at sa bawat sandali, Atenista ka. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat.